Good morning, good morning, good morning mga ka-PJ. Kumusta dyan? Kumusta? Ngayong araw nga pala ay Biyernes na, August 21, 2026 no? At ngayong araw ay holiday. Holiday ngayon mga kaibigan no? Kaya wala masyadong traffic, pero may mga pasahero naman. So oras natin ay 6:43. So nandito tayo ulit sa Makati at tayo'y mag-almusal na muna, no? Bago magbakbakan ulit. So nagsimula tayong bumiyahe kanina ay alas 5 ng madaling araw. Eksaktong alas 5. At mabuti na lang medyo mga ganda-ganda yung ating naging booking ngayon, no? So sa mga oras na ito, meron na tayong 5 booking. At yung ating earnings ay 1,186. Kahapon nga pala, hapon na tayo bumiyahe. Muntik na naman tayo tinamad kahapon eh. Kaya lang siyempre sayang kasi, di ba? Saka kung doon na naman tayo manggagaling sa Valenzuela, ay sigurado tanghali na naman tayo makakabiyahe sana ngayon. Kaya pinilit natin kahapon lumabas kahit hapon na. So nakano naman tayo kahapon, naka 2.6 din naman tayo kahit hapon na. Saglitan tayo bumiyahe. So meron lang akong konting sasagutin lang doon sa ating isang kaibigan na nagtatanong na gusto niya i-breakdown lahat ng ginagawa nating biyahe. So ano lang naman kasi to, basic lang naman eh. Madali lang naman siyang kwentahin kasi para sa kanya daw hindi ko raw dinideclare lahat ng gastos, no? Kung magkano yung kinita, kung ilang oras sa kalsada. Palagi ko naman sinasabi na yung oras ko talaga sa pagbibiyahe ay pumapalo siya talaga ng minimum yan ng 12 oras, no? Pinakamababa ko talagang biyahe 12 hanggang 16. Kaya lang naman siya umaabot ng 17 kasi nga siyempre kasama na dyan yung pahinga. May kasama na rin dyan na kumain ka. Siyempre katulad ng mag-aalmusal ka. Katulad ngayon mag-aalmusal ako. So mawawala na agad sa'yo dyan ng, mahina na dyan ng isang oras, di ba? Kasi kakain ka ng almusal, siyempre magsi-CR ka, papagasolina ka, di ba? Ang dami kasing nawawalang oras din dyan sa 17 hours. Hindi naman yung 17 na yun sulit talaga na binyahe mo yun. Hindi, siyempre maraming abala yan. Kakain ka ng almusal, kakain ka ng tanghalian, kakain ka ng hapunan, di ba? Pwede rin magmemerenda ka, pag inanto ka matulog ka, di ba? Ganun yun. Kaya mahirap din siyang ilagay lahat, no? At saka siyempre ganito lang ang kwentata dyan, madali lang naman eh. Halimbawa yung gross mo ay 8,000, no? So malamang sa malamang yan, ang gasolina mo lang dyan, naglalaro lang yan ng ng mga 2,000, kung matipid yung sasakyan mo hanggang 2,500. So pwede rin umabot siya ng 3,000 dahil nga medyo may katumalan. Kaya lang siyempre ginawa mo, pinipilit mong lumagari, di ba? Pero hanggang doon ka lang, di ba? Pag ganun ang gross mo, 8,000. O, magpalagay na nga lang natin na 8,000 yung gross mo, yung gasolina mo, sagad natin sa sobrang tatumalan at saka yung, di ba, traffic. O, so may 5,000 ka. O, kung nakikiboundary ka, halimbawa yung boundary mo is 1 to, di ba? So magkano na lang? 3,800 na lang yung natira. Alright? So tapos ibabawas mo ulit dyan yung pagkain mo. Palagay na lang natin naka sa maghapon 400. Magkano na lang? 3,400 na lang yung natira. Pero siyempre meron naman tayong natatanggap na mga tip, diba? Galing sa ating mga pasahero. Hindi na nga natin kinukwenta yun eh. Halos hindi ka naman mawawalan dyan. Kahit mga 200, 300, 400, diba? Minsan masiro ka ngayong araw pero kinabukasan may bawi din yan, may mga gadon, di ba? Hindi natin sinasama sa kwentahan yun. Kumbaga yung earnings lang yung pinag-uusapan natin dyan. So di ba, 3,400 na yung natira kasi binawasan na lahat ng pagkain. So ngayon, kung ikaw ay nakikiboundary, siyempre wala ka ng ibang iintindihin. Take home mo na yun, yung 3,400 na yun kapag umabot ka ng 8,000, di ba? Kunwari, naguhulog ka ng sasakyan, di siyempre hindi ka nagbaboundary. Yung budget mo doon sa pang boundary, yun ilagay mo sa savings mo para pagdating ng bayarin ng sasakyan, meron ka na naka-ready, di ba?
Kung bios nga lang yung sasakyan mo, yung 1.2 na yun na binoundary mo, sobra-sobra yun. Kung bios lang, hindi naman naabuti ng 1.2 ang isang araw nun, di ba? Saka dahil sa sasakyan mo yan, ikaw yung gumagastos, di siyempre magdadagdag ka ulit ng mga 300. Dahil siyempre nagsimula ka, bago naman yung sasakyan mo. Wala pa halos na maintenance yan. Ang ano lang dyan, change oil lang. Kasi bagong-bago pa di ba? So halos 3 taon pa ang tatakbuhin yan para maghihingi siya ng mga pang-maintenance na katulad ng mga replacement. Taon mo nang bibilangin dyan. So ang ano lang dyan is yung langis, no? Pagpalagay natin every 3 months change oil ka. Tapos yung gulong, matagal naman yung gulong, di ka naman araw-araw magpapalit ng gulong eh, di ba? Yung mga ganun lang. So maglalaan ka dyan ng siguro 300 araw-araw kada biyahe mo, di ba? Katulad ng sinasabi ko, hindi ka naman araw-araw mag-maintenance, bibili ng ano, di ba? So may ipon mo yun, di ba? Sa loob ng isang buwan, magkano yun? Yung 300 sa isang araw, di ba? Laki na nun. So ibawas na natin ulit doon sa natira na 3.4 o di 3.1 na lang. Oh. Di ba? Mayroon kang 3,000 na take home. Di ba ganun lang naman kasimple? Ganun lang naman kwentahin yun eh. Bakit mo pa kukwentahin yung mga per ora na binibiyahe mo? Kumaga ang point ko lang naman is, kung mamamasukan ka lang naman at ang sweldo mo ay minimum lang, para sa akin, dito na ako, di ba? Dito kasi sisipagan mo lang, habaan mo yung oras mo, magtiyaga ka, magtiis ka, di ba? Hawak mo yung oras mo eh, di ba? Nasa sayo na yun kung magkano yung gusto mong kitain sa isang araw. Walang pipigil sa'yo. Ayaw mong bumiyahe, ayaw mong kumita, okay lang. Walang mapipilit sa'yo. Walang magpipressure sa'yo na amo na, oy, kailangan mong bumiyahe, kailangan mo magtrabaho, kailangan mong pumasok, diba? Ganun lang naman kasi kasimple yun. Babaan naman natin, kunwari naka 5,000 ka lang yung araw, siyempre bababa din yung gasolina mo dyan. Ang gasolina mo na lang dyan, mga siguro palagay natin mga 1.2 lang hanggang 1.5 sagad. May natitira sa yung 3.5. Lagay ulit natin, nakikiboundary ka. Bawas ulit natin yung ano 1.2. Oh, di ba? Meron kang natirang ano 1.2. O di magkano ba natira? Umihina yata ako sa mati. 1.2, binawasan natin yung 3.5 ng 1.2, di 2.3. 2.3 yung natira. Oh, di ba? Hindi pa rin masama kung nakikiboundary ka. May 2.3 ka, bawasan ang pagkain. May 2,000 ka pa rin, di ba? Hindi pa kasama yung tip. Ganun lang naman kasi kasimple. At hindi lang yan, hindi pa kasama doon yung mga incentives na nakukuha natin. Lalo kung full-time 10 driver ka. Halimbawa dito sa Grab, ang daming ano dito. May turbo ka na, may streak ka pa, di ba? Meron ka pang mga weekly, meron ka pang monthly, di ba? Hindi pa kasali yun, hindi natin kinakwenta yun eh. Pag-usapan lang natin earnings eh. Ganun yun, depende dito kung gaano ka kasipag. Mas masipag, mas malaki ang kita. Ganun lang kasimple yun, di ba? Hindi ko naman sinasabi na pag pumasok ka dito yayaman ka. Siguro mas giginhawa ka lang ng konti kumpara sa namamasukan ka. Sa akin din lang yan, siyempre. May tsamba din dito. Katulad ng limo, sa dami mong naging pasahero, may magiging kaibigan ka dyan, di ba? Na kakaroon ka ng mga suki na extra. Ganun lang yun. Tapos may sasakyan ka pa, di ba? Nagkaroon ka ng sarili mong sasakyan. Kung mamamasukan ka, minimum lang sweldo mo, magkakaroon ka kayo ng sasakyan. Ganun lang yun. Alright, so tara na, tayo na mag-almusal muna. Gutom na, may strike pa tayo ng alas 7. Let's go. Ela pode dizer, pode dizer, ela pode dizer.
Kumbaga, huwag na natin masyadong stressin yung ating mga sarili para kwentahin pa yung mga per ora na nakukuha natin, kung lugi ba tayo, di ba? Bakit ang taas ng komisyon ng TNC? Bakit ang baba ng pamasahe? Huwag na natin kwentahin yung kasi mai-stress na tayo. Ang importante, pagdating ng hapon, paggarahe mo, kumita ka. Ngayon, kung hindi ka satisfied sa kita mo, na-observe mo na 1 buwan, 2 buwan, hindi sapat para sa'yo, hindi worth it, so let go! Lipat! Hanap ng ibang pagkakitaan! Diba? Ganun lang naman kasi kasimple. Bakit kailangan stressin natin yung ating mga sarili? Diba? Bakit kailangan nating isipin na kailangan ganito lang yung commission mo? Didiktahan natin sila, wala naman tayong magagawa. Partner lang tayo eh, di ba? Tayo mag-adjust, no? Wala naman tayong magagawa kung yun lang patakaran nila eh. Gumawa na lang tayo ng sarili nating ano kaya TNC company. Tayo mag-manage, di ba? Eh wala eh, kasi nasanay tayo sa puro lang reklamo. Puro lang reklamo, di ba? Reklamo ng reklamo. Puro hindi niya naiisip, nandito pa rin siya. Hindi pa rin umaalis. Ibig sabihin kumikita. Kasi sigurado ako, lahat ng mga reklamador na yan na wala na raw kinikita, wala na sana yan dito sa TNC. Wala na sanang magreklamo. Pero nandito pa rin sila. So ibig sabihin lang yan, kumikita naman talaga. Di ba? Ganun lang yun. Tsaka normal lang naman talaga na sa umpisa, kung hulugan pa lang yung sasakyan mo, eh magtiis ka talaga. Magtiis ka na medyo maliit lang yung kita mo. Siyempre naghuhulugan ng sasakyan eh. Wala namang pinakaiba sa namamasukan ka, no? Tapos kumuha ka ng hulugan ng sasakyan. Di ba liliit na rin yung take home mo? Di ba? Kung magkano man yung monthly salary mo, liliit na rin yan kasi maghuhulog ka ng sasakyan. Magme-maintenance ka ng sasakyan. Di ba? Oh, balikan na naman natin. Halimbawa ikaw na ay namamasukan lang sa isang kumpanya, regular na employee. Di ba namumuhunan ka? Ano yung puhunan mo? Pamasahe, baon mo. Di ba? Ibabawas mo rin yan doon sa sweldo mo. Eh kung yung sweldo mo minimum lang, magkano na lang take home mo? Ganun yun. Katulad dito sa atin, sa pagiging TNBS. Di ba? Namumuhunan din tayo. Gasolina at pagkain. Di ba? Bakit hirapan mo yung sarili mo, kwentahin mo pa lahat yung mga ginastos mo, ganyan-ganyan. Importante, nakita mo, pag garahe mo, meron kang 2,000, 3,000, 1,500, malinis. Hindi ka pa ba masaya? Di ba? Bakit mo ipagpipilitan yung gusto mo? Didiktahan mo yung kumpanya. Ulit-ulit na lang tayo, no? Pero kasi nakakaano talaga eh. Didiktahan mo yung kumpanya na dapat ito lang yung persentang kinukuha nyo. Eh marunong pa kayo eh. Negosyo ngayon, kayo na lang magnegosyo. Magtayo ng TNC. Di ba? Importante dyan, kumikita ka. Habang kumikita ka, after 5 years, kung hulugan yung sasakyan mo, may sarili ka na sasakyan. Hindi ka na naguhulog. So medyo malaki-laki na yung kita mo sa araw-araw. Katulad ko, tapos na akong maghulog, di ba? Eh nararamdaman ko ngayon na mas maganda ang kita ko ngayon. Wala na akong binaboundary eh. Ganun lang yun, natural lang na magsakripisyo ka kasi ang sasakyan mo hulugan pa. Hindi kayo pinanganak na mayaman eh. Napagising mo, bilyon-bilyon ang pera mo sa bangko eh. Ano ba yan? Okay na, sige na, tama na yan. Nasa ganun lang, mag-isip naman tayo. Wag lang puro reklamo. At yung kung ikaw ay nagpaplano pa lang pumasok sa TNBS at ikaw ay baguhan lang, huwag ka kasing manunood sa mga toxic na mga nagbablog na ang ginawang pagbablog ay puro lang pagrereklamo. Di ba? Isipin nyo na lang, nagbablog ka nga, ang tawag na nga sa'yo, influencer, ini-influensyahan mo. O di ba? Yung viewers mo. Siyempre sasabihin mo dyan kung ano yung nakakabuti sa kanila. Di ba? Bakit mo ipapakita yung talunan ka, iyak ka nang iyak sa pagbablog mo na wala na kinikita, punyitag ka, magsara ka na, grab, magsara ka na in drive. Di ba? Mumurahin pa. Tanginamin mo, grab. Ba't ganito lang yung pamasahe mo? May option ka eh, pwede mo na may cancel eh, pwede mo na may ignore eh. Di ba?
Kaya nga may option ka eh. At may option ka rin na umalis, maghanap ng ibang trabaho kung super stress ka na. Ganun lang yun. Okay. Nood kasi kayo ng nood doon sa mga iyakin ng mga nagbablog eh, di ba? Doon kasi kayo manood sa mga mga positibo na tao, no? Nakaka good vibes, di ba? Kasi kung may stress na nga kayo sa biyahe, doon pa kayo nanonood sa mga toxic na mga nagbablog, di ba? Doon kayo manood sa mga porsigido na tao. Para mahawaan kayo. Ako, hindi ako nanonood sa mga toxic na mga doon ako nanonood sa mga alam mo yung may matutunan ka. At saka alam mo yung tamad ka, parang nababawasan ng konti din yung katamaran mo, naiinganyo ka. Ganun yun. Okay? May choice ka naman eh. Lagi kang may choice. Kasi nung araw pa lang, panahon pa ng mga taxi driver, di ba? Wala pa yung mga MC taxi, wala pa yung Grab, taxi pa lang talaga. Maganda naman ang bihayan. Marami pa rin talaga umiiyak, no? Makikita mo sila sa mga paggarahe na kulang boundary, short ba mga daming reklamo. Bakit? Saan mo nakikita? Nandoon, nakikipagkwentuhan lang. Pataas-taas ng damit, pag ganun-ganon ng damit. Pag ganun-ganon ng damit. Pag ganun-ganon. Di ba? Hindi nagbibiyahe. Nag-aantay lang ng mayroong biktima, makontrata. Minsan 5 oras na nakatambay, maghahanap ng makontrata, walang natsambahan, walang naluko. Di naubos na lang yung maghapon niya. Walang kinita. Wala eh. Tamad, nag-iikot eh. Di ba? Walang pinakaiba yan dito sa pagiging TNBS. Tamad eh. Nag-aantay na laging gusto, libo kaagad yung booking eh. Ayaw ng 87 pitot eh. Paano kung walang na-timingan talaga sa lugar mo eh, na tinatambayan mo, walang nagbubuk na malayo. Dyan lang talaga. Di ilang oras na nakatambay dyan. Di ba? Tago sa ilalim ng puno. Pag nakakita ng booking na 90 pesos, tangin na to. Di ba? Tiyaga kasi ang kailangan. Wag lang puro okay naman, minsan namimili tayo, di ba? Isipin mo palagi, wag mong sasayangin ang oras mo. Pag nakita mo 30 minutes ka na, wala talagang pumapasok na yung gustong-gusto mo talagang booking eh. Pagtsagaan mo na yung kung ano meron dyan, kung ano yung available dyan. Di ba? Ay nako. So ito na mga ka-PJ, no? Dito na tayo magtatapos, no? Oras natin alas 9 na ng gabi. At yung ating earnings 5,762 at naka 28 na bookings. At good news, naka 4 na streak tayo ngayon. Kaya bukas may papasok sa atin na 4 na streak yan. So malamang nasa 400 yan. Okay? So naka 28 na bookings din tayo. So yun lang, ganun lang talaga mga ka-PJ. Bakbakan lang ng bakbakan. Pagkatapos nun kikita at kikita ka. Diba? Bakit ito pa i-stressin yung sarili mo? Kung pwede ka naman maging masaya. So yun lang mga ka-PJ. Maraming salamat muli. Ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios mga ka-PJ. Ingat.